na-announce, no? Nung Friday, tatalakayin po natin ngayon yung pinaka-tema po ninyo, yung God faithfulness. Okay? At before anything else, I want to share notice with everyone na bagamat tungkol po sa faithfulness yung ating ipapangaral, huwag niyo pong isipin ako po yung eksperto rito. No? Hindi ko po inaangkin na ako po ay eksperto pagdating po sa faithfulness. I cannot even claim na ako ay naabot ko na yon. Following the words of the Apostle Paul, I have not yet attained, but I'm pressing toward that mark. No? I'm a fellow struggler. At ako po ay sa tulong po ng Panginoon, dumadalangin at nagsusunikap na maging tapat sa Panginoon. Samantalang ako po ay nabubuhay hanggang sa bawiin ang pahirap na buhay na ito o sa pagbabalik ng Panginoon, maramdaman nawa niya tayo tapat. So we have as our text Revelation chapter number 2 and verse number 10. Ako lang po magbabasa ng malakas. Basahin po ninyo ng tahimik pero may pagbubulay, paggalang sa itaho ng Panginoon. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So, the message from this text ay yung parte ng verse na sinasabi, yung be thou faithful unto death. Faithful unto death is the title of this morning's message. Before we continue, let us ask the Lord's blessing in ating pagpapala po. Tayo po ay manalangin. Ama nating Diyos, kinikilala po namin ang inyong katapatan at nagpapasalamat po aming lubos na kayo ang sanhi, kayong dahilan kung bakit nakaabot po sa 31 years ang church na ito. Kayo po ang dahilan kung bakit si Pastor Eugene, together with his family and all the supportive members of this church ay nagpapatuloy, naglilingkod po sa inyo sa kabila po ng mga struggles, sa kabila po ng mga problema, even sa mga persecution and all the attempts of the enemy, ay kanila pong nalampasan, not because magagaling po sila, not because of any ability on their own, but solely and primarily it is because of your faithfulness. And that is one of the reasons why the church should celebrate. Ang ipagdiriwang mo, ang ipinagdiriwang ay ang inyong pong katapatan. Dakila po ang inyong katapatan, Panginoon. Nagkakaisa kami lahat ng narito, mga members ng church at mga mission churches na narito sa ganyang layunin. Ang itaas po ang inyong pangalan, ang ibigay sa inyo ang buong kapurihan dahil po sa inyong dakilang katapatan. At nawa, Panginoon, sa liwanag po ng katapatan po ninyo at sa tulong po ng inyong salitang aming pagbubulayan, kami naman po ay maging tapat po sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag mahadlangan ng anumang tangkang panggugulo ng kalaban sa oras ito. At tulungan niyo kami makapag-focus na tunay. At higit, Panginoon, higit dyan ay aming talagang dinggin, unawain, sa tulong ng Espiritong Banal, aming pong maunawaan ang inyong salita. At ang inyong pong salita ay aming buong pagtitiwala, tanggapin, isa puso. At aming punawa maisa katuparan at maisa buhay. Sa magitan punawa ng inyong pong mga salita, kami po'y lumago sa aming pananampalataya. Sa pamagitan punawa ng inyong salita, kami po ay lumakad sa katwiran at lumakad na may buong pagpapasakop sa inyong kalooban. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tunay na mapagpunawa ang inyong salita at naway maging mabisang kasangkapan ako ng Espiritong Banal upang maging mensahero ng inyong kalooban. At hindi yung aking pansariling paniniwala o aking pribadong interpretasyon. Ilayo niyo po ako sa anumang pagkakamali
At wag po nawang ituring ng bawat isang narito na ang ipapahayag ay salita mo lamang. Hindi nawa, kagaya ng mga taga-Thessalonica, tanggapin nila ang mensahe bilang salita niyo, Panginoon. Kaya ilagay niyo po ako sa likuran ng Panginoong Jesucristo at siya po nawa makita ng lahat at siya ang aming luwalhatiin ang itaas. Kami po'y marapatin niyo sa inyong harapan. Marapatin niyo kami, Panginoon, na magbulay ng inyong salita. Na kami po'y patawarin at linisin sa lahat ng aming mga kasalanan. Patuloy niyo nga pong gamitin si Pastor Eugene, pagpalain, bigyan ng karunungan at gabayan sa kanyang pagpapastor, sa tulong ng kanyang pamilya at mga kapatiran po rito. Patuloy niyo nga pong gamitin ang iglesia nito na maabot ang maraming makasalanan sa nilang paligid, lalo tingin na kanyang mahal sa buhay. Patuloy niyo nga, Panginoon, na kayo po yung magnify at mag-glorify in every time they gather together, just like this morning, kayo lamang po ang maitaas. Katulad po kayo lamang po ang maitaas. Lahat po kami ilagay niyo po sa inyong pa. We once again commit all these things in the precious name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you very much. You may now all be seated. So again, the title of the message ay Faithful unto Death. Katulad po ng nakasaad dito sa ating teksto. Alam niyo po ba yung Book of Revelation ay particularly ito pong 7 churches. May 7 churches po rito. At isa lamang po itong ating binasa sa mga sa 7 iglesia. At dito po, meron pong 3 pamamaraan ng pag-i-interpret ito pong 7 churches. It so happened that ako po ay teacher sa Bible School din, kaya ito sa Eugene. Nagtuturo na bigyan po ako ng pagtitiwala makapagturo since 1987. At isa po sa naibigay sa aking subject ay hermeneutics. Hermeneutics speaks of the proper interpretation of the Bible. So when we talk about yung 7 churches, there are 3 ways to interpret this. First of all, yung tinatawag na composite interpretation. Okay, pag sinabi po natin, contemporary interpretation muna. Anong ibig sabihin? These 7 churches are real local churches. And sila po ay mga churches noong 1st century. Mga totoong iglesia po ito, at ang mga dinidiscuss po rito ay mga totoong kalagayan, sitwasyon, problema, papuri, instruksyon para sa kanilang iglesia. They are the original recipients of this message. Kaya pag ini-interpret po sila, ang mga verses dito, ano ba yung sitwasyon ng iglesia? Ano ba yung nais itulong ng Panginoon sa kanila? So, ang tawag doon ay contemporary interpretation. Now, meron pong pangalawa, yung tinatawag pong chronological interpretation. At ano naman po yun? Each churches here in the book of Revelation represents a period of time sa church history. Just like po yung Ephesus, apostolic period po yan. Panahon ng mga apostol yan. Okay? Pag sinabi mong Thyatira, yan po yung start of Catholicism. Pag sinabi po natin Laodicea, ang nire-represent po panahon natin. Pero higit sa lahat, meron tinatawag na composite interpretation. Kaya hinulit yan. Ano ibig sabihin? Yung mensahe po sa kanila ay applicable sa lahat ng iglesia at lahat ng Kristiyano sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, yung mga mensahe dito, doctrinal man o practical, ay mensahe hindi lamang sa kanila, bagamat ito'y pangunahin sa kanila, kasi sila yung mga tunay na iglesia, pero ito po ay hindi limitado sa kanila, kundi ukol din sa ating lahat. Kaya po yung hamon dito, okay, patungkol po sa pagiging tapat. Okay, ito po ay applicable sa ating lahat. Dito po, napakalinaw na yung iglesia po, una ng Ephesus, ay daranas po ng problema.
At hindi po totoo sa buhay nating mga Kristiyano, sa buhay ng mga iglesia. Hindi po tayo exempted sa problema. Okay? Not because you're a Christian, you're a faithful Christian, ibig sabihin yan, kakatakutan ka na ng diablo at hindi ka niya babagabagin, hindi ka niya guguluhin. Hindi porket ikaw ay Kristiyano, hindi ka na magkakaroon ng problema. Hindi po totoo yan. Ang katotohanan, dahil Kristiyano ka, sigurado magkakaroon ka ng problema. Bakit? Hindi kasi natutuwa si Satanas sa atin. Guguluhin niya tayo. No? Babagabagin niya tayo. Lalo na pag ang pinag-usapan ay yung pagnanais natin maging tapat sa Diyos, ang pinag-usapan ay paglilingkod sa Panginoon, hindi pwedeng yan ay maging isuserve sa atin sa silver platter na walang struggle, na walang problema. Hindi po pwedeng mangyari yan. Amen. Okay? Ang pagiging Kristiyano po ay simple lang at ito ay sa pamagitan ng totoong pananampalataya sa Panginoong Kristo. Kagibat yung pagkilala na tayo makasalanan, hindi natin kaya iligtas ng ating sarili. Pero pamumuhay Kristiyano ay hindi madali. Sapagkat magiging nasa hit list tayo ng diablo at babagabagin yung ating buhay. Even the Lord Jesus Christ did not give the promise that Kristiyano ka na, health and wealth na. Don't believe those preachers. Those are false preachers. Hindi totoo na pag Kristiyano ka na, hindi ka na magkakasakit. Paano si Apostol Pablo nagkasakit? Hindi po, ikaw ay Kristiyano na ikaw ay magiging mayaman na. Paano yung mga alagad sabi ni Peter, silver and gold, have I none? Kaya salamat sa Panginoon sa kalusugan. Pagtitiwala tayo sa Panginoon na may kaya magpagaling ng anumang maramdaman. Salamat sa pagpapala ng Panginoon. Pero hindi po lahat sa atin ay yayaman. Sana lahat imaman. Pero kailanman di pinangako ng Diyos pag Kristiyano ka na, wala nang problema. Ang nakakalungkot lang po, hindi mo na kailangan mag-manufacture, mag-invento, mag-invite ng problema. Darating at darating ang problema. In this world, sabi ni Christ, He will have tribulations. Ang problema po sa ibang Kristiyano, ito po ang problema. Kahit hindi ka mag-invento, kahit hindi ka mag-invite ng problema, dati yung problema. Pero iba, gumagawa pa ng problema. Tapos ito po sino sisisihin, ang Diyos, siya naman ang gumawa ng problema. Listen, hindi po, binigyan tayo ng huwad na pag-asa ng Biblia. Nililino ng Biblia na sa mundong ito, na hindi natin tunay na tahanan at tayo naglalakbay lamang, ay makakaranas tayo ng problema sapagkat ang diablo ay guguluhin tayo. Ang sabi ng Panginoon, be of good cheer, I have overcome the world. Be of good cheer because greater is He that is in us than he that is in the world. We are not fighting for victory, but we are fighting from victory. Nagtagumpay na po ang Panginoon. At mula sa tagumpay ng Panginoon, doon po tayo nakikipaka. Dinadaya lang ng diablo yung iba. Alam ng diablo, malikreksing na lang kanyang panahon. Double time. May time ka pang maglaro, may time ka pang magbiro, may time ka pang magpabaya. Pero ang diablo, hindi nagpapabaya. That's the problem. We are not redeeming the time. We are wasting the time. Ang pera, pag nawala, pwede mo ulit kitain. Ang pera, pag winandas, pwede mo ulit ipundar. Pero ang oras, pag nasayang, there is no resurrection. Don't kill time. There is no resurrection. We must redeem the time. Malapit ang dumating ang Panginoon. At may silang ang ating buhay. So listen. Praise the Lord, 31 years, kami 20. We're going to celebrate at 20, counting years. That doesn't mean 31 years wala nang problema. No, no sir, no ma'am. May mga baguang pastor, hindi po pang may menos ko, hindi naman mayabang na, matagal ng pastor. Pero may mga baguang pastor, at may mga pastor, narinig ko, sabi ang ministry sa umpisa lang.
Eh, iba nagugulat magpasok sa ministry. Kasi akala nila sa umpisa lang. Eh, nakakailang taon na sila. Mahirap pa rin. Kasi ang totoo po, hindi totoo ng ministry sa umpisa lang mahirap. Ang totoo niya, habang tumatagal ang ministry, lalong nagiging mahirap. Kasi mas ikaw ginagamit ng Diyos, mas tumalago ang buhay, mas guguluhin kayo ni Satanas. Mas lalong nagiging mahirap. Eh bakit ang tingin namin kay Pastor Eugene? Enjoy na enjoy, palilaks-relax, para walang problema. Diba? Bakit ang parang tingin mo kay Pastor Tony, hindi pa nagkwento, ang dami pa nang tinanggal sa katawan niya, litahanin pa pala yan. Para bang nag-i-enjoy? Kasi, ito po ang totoo yan. Una, kaya po kahit na mas humihirap ang ministry, ay tuloy na kami, una, nakakasanayan mo na rin. Sanay ka na rin sa hirap. O, di ba? Masasanay ka rin sa problema. Huwag ka lang mag-invento, huwag kang gumawa ng problema, pero masasanay ka rin sa problema. Sanay na rin po kami. How many years? 34 years. I can say when I was 30 years old, I surrendered my life to full-time ministry. When I was 19, hindi ko nagkakalayo ng pastor. I'm turning 54 this coming month. Happy birthday to me. Yan, you know what? Habang tumatagal kita ko, mahirap ang ministry. Pero, sa kabila ng hirap, tuloy lang, bakit? Kasi nasasanay ka rin. Kapag ikaw ay nag-hiking, nag-mountain climbing ka, sa una, hingal ka bayo ka eh. Mahirap, hindi nagbabago yung tarik ng bundok, yung hirap ng pag-akyat. Pero sa paulit-ulit mong pag-akyat, sa kasanayan mo sa pag-hiking, pag-mountain climbing, dati yung panahon, hindi ka na nahihirapan gaya ng dati. Sanay ka na eh. Sanay ka na. Nag-aaral kami ng karate. Ang hirap mag-split yun, hindi ko na kaya mag-split. Hindi mo kaya kung tinatuhod ang tao eh. Pero araw-araw mag-split ka dyan. Isang araw, makakaya mo. Bakit? Nasasanay ka. Ang ministry, ganun po. Mga kaibigan, mga bagong mission, hindi madali ministry, patandaan niya. Kung kayo bagong Kristiyano, hindi madali yan. Pero, magtiwala lang kayo sa Panginoon, magpatuloy lang kayo, at masusumpungan nyo na yung problema malalampasan. Second reason, bakit patuloy kahit mahirap ang ministry? Ito po, tinitiyak dito, may problema sa ministry. Kaya yung usapin ng pagpapakatapat, ang dali lang sabihin yan eh. Pero yung mangyari talaga yan, doon ang problema. Tapat ka ba talaga? Tapat ka ba sa Panginoon? So, ang dali lang sabihin, ang dali lang mag-forward, ang dali lang ang gilig, tapat ako, ang dali lang kantahin. Paano yung katotohanan ng katapatan? Nasa iyo ba? Nasa atin ba? So, anong putos doon? Kaya nagpapatuloy. Una, nasasanay na. Pangalawa, may mga katulong na tayo sa buhay, pastor. Hindi ka tulad nung araw, tayo song leader. Tayo ang magtutugtog. Song leader ka na, nagtutugtog ka pa. Kaya mga naranasan namin, kami nag-good news. Kami pa nag-aayos ng simbahan. Pati pagkakarpintero, pagiging mason, pinasok namin yan sa ministry. Kami mag-preach, kami Sunday school teacher. Noong araw, halos lahat, jack of all trades. Pero ngayon, ngayon, nandito, may nag-preach doon sa amin. Sunday ngayon, Lord's Day ngayon. So, nakakapunta na ako sa next Sunday. At doon ako sa kina Pastor Dueñas. Last week niya pa ako in schedule at pinapagaw niya. Sa Sabado, nandun ako sa daughter church namin sa Kabuyaw. May mga siya sa February, invited ko ako doon sa Taysan. Di ba lang, Taysan, Batangas. Nagagawa ko ng buhay niya. Bakit? Meron nang na-train yung mga katuwang lang sa gawain. Hindi po ma-abandona, hindi na po mapapabayaan at mapapariwara yung gawain. Ha? So time will come, kayo po mga kapatid sa mission, ang gaya po sa sending church nyo dito, may mga katuwang na si pastor. Hindi na si pastor nagluluto. Si pastor na lang ang kakain. Hindi na si pastor lahat ng gagastos.
Si pastor nila lagi pa. Dapat lagi pa yung si pastor. Ang dami nyo nirengalo ang ibang pastor. Huwag yung kalimutan pastor nyo. Kasi yan ang problema sa church eh. Nakalimutan pa yung pastor. No? Matuwa ka kaya yung anak mo niregaluan lahat, ikaw hindi. Ikaw wala. So dapat maalala rin natin si pastor. Okay? Parang natahimik. Nandiyan ba kayo? So, may problema. Ito sinasabi nito, mayroong problema eh. Mayroong pag-uusig. Mayroong pag-uusig eh. Si Satanas, hindi niya pinapagin si Satanas eh. Hindi matutuwa si Satanas. 31 years, 32. At ako, hindi matutuwa si Satanas yan. May mga mission. Marami pa magsusurrender. Meron pa sa baharin. Ang Pilipinas pa yung baharin pala eh. Ang Pilipinas baharin eh. Baharin. Pero, nasasanay tayo. Pangalawa, may katulong na tayo. Amen. Pangatlo, subok na natin ang Diyos. Ako, ewan ko sa inyo ha. Everybody should say amen to that. Subok na natin ang Diyos. Hindi tayo pinabayaan sa nakaraan. Hindi tayo iniwan ng Diyos kailanman. Kaya nga kung merong totoong tapat, kung merong ang dapat ipagdiwang, Diyos yan! Hindi lang ang 365 days, bawat segundo, ang Diyos ay naging tapat dito. At hindi mo pwede angkinin yun dahil may mga panahon na hindi tayo tapat. Abang mo, akala mo, ikaw pinakatapat ko. Oh, great! Alam mo, maganda, magtapat ka. Hindi porket kumanda ka na, hindi pagkakamdalang hindi mo masanay na, hindi mo alam puso, hindi pa alam buhay mo eh. Pero maraming kaso ano eh. Kahit nag-preach ka, kahit nag-preach ka eh. Pero isa lang tiyak natin, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos di nagkulang. They are new every morning. Great is thy faithfulness. God is really faithful. And because of that, you see, God has the right to command the saints. What we have here, first of all, is the command to the saints. Okay, this is what we have here is a command. Utos. Kaya binanggit mo, hindi mo pakiusap. Hindi nyo mamabasa dyan at lumuhod at nagmakaawa ang Panginoong Jesucristo at sinabi sa mga taga-tansa at taga-naik at taga-Las Piñas, please naman, parang awa nyo na. Magpakatapat naman kayo sa akin. Wala kayong mababasa please at walang pagpamakaawa. Every time you read your Bible, take notice, every time nagsasalita ang Diyos, hindi siya nagmamakawa. Ang Diyos nag-uutos. Ang Diyos nag-uutos. What we have here is a clear-cut, direct command. Hindi nakikiusap ang Diyos. At yan ang problema natin maraming Kristiyano. Bakit? Pag ang Diyos na nagsalita, hindi pa rin sumusunod. Ang dagat-dagat na pag-iisipan mo ito, mag-iingat mo. 31 years na ako yung pinag-iisipan pa. 31 years ako yung pinag-iisipan pa. Wala kang isip. May diferensya ka sa isip. Sa military, kasi natin ng commanding officer. Di ba? Sabi, attention! At yung ginagawa niya, ay hindi pa nakatinis yan. Pag pinasok sa barracks. Pag sinabi ng officer, tatayo yan. Tatayo yan, hindi matuwid yan. Ay nakakaya itsura niya. Pag sinabing forward march, susunod yan. Ang prinsipyo sa military, ano? Obey first before you ask questions. Susunod. Susunod agad-agad. Pag sinabing ulong, susunod. Pag sinabing luso, susunod. Ay, pag isa ka sabi, palimutan mo sila, mag-isa ka na, susunod. Wala akong reklamo, hindi pwede yung mga sundalo magreklamo. At tayo ay sundalo ng Diyos. Ang Diyos ang ating commanding officer. At every time ang Diyos magsasalita sa Bible, hindi siya nakikiusap, nagko-command siya, nagdidiman siya. Wala pa ibang dapat maging tugon, kundi sumunod sa Diyos.
Di ba ito sa doktor ko ba? Pag sinadan, mag-check up ka sa doktor. Masakit ulo mo. Tapos sasabihin ng doktor, nga. Nang nga, naisip ka, bakit ba yung utak ko pag tinanong nga? Masakit ng ulo ko eh. Tapos sabi ng doktor, nga. Kaya kahit hindi mo maintindihan, nga ka. Sabi ni Dok eh. Diba kasi, masakit ang paa mo. Sabi ni doktor, o sige, tingnan natin tibok ng puso mo. Ang puso mo ba nasa paa? Pero kung ano sabihin ng doktor, gagawin mo eh. Tama po ba? Ano sabihin? Ako po, nag-air pala ko eh. Pumunta ang Binondo kay Dr. Tan. 6 years, pinagtyagaan ko yung tsaka, pagkapait-pait. Yung amoy injik, pag pinahuluan mo, amoy injik. Pati tutok mo, amoy injik. 6 years. Malignan cancer ako eh. Ay gusto kong gumaling. Kaya nga iba kahit chemotherapy, pag chemotherapy, hindi talaga nakakagaling yan, nakakamatay pa nga yan eh. Kaya so, tempo ko ba, yung doktor ko sa PGH, sabi nga, huwag ka magpa-chemotherapy, gusto ko, nakakalubad, sabi ko, proven yan, dami ng tingang sa'yo, magdadami expect mo ng nurse mo. Binigyan ako ng herbal medicine, galing Amerika. So sabi ni Dr. Dan, yung tsaa, yung pakulo, 2 beses ang araw. Sa isa baso, lagay mo tubig, ang matira 3/4. Ang matira 2/3. Inumin mo, dire-diretso. So ako kahit yung gamit, ang pait mga kapatid. Pag ako nagreklamo, eto ang matindigan. Nagpatingin ka, sabi tuwan, sabi timpla, tapos ending, eto bayan. So, simula ulo, 300, nagbuta ko 400, magkano sa doktor ngayon? 400. Hindi ka nagreklamo. Dok, wala ka naman ginawa eh. Tinignan mo lang gila ko, tinignan mo lang mata. Wala, nagpresenta ka lang, kaya mo rin naman magsulat sa papel. 300 agad, 400 agad. Hindi ka nagreklamo, kapatid. Reklamo. At kung ano yung utos sa'yo, i-prescribe ng doktor, huwag ka nang kakain chichirya. Bawas na ako. Tigilan mo na palibre. Ang sabi ko, kapal. Kapal na mukha. Isipin mo yun, pag pinagbawal ng doktor, kahit matakaw ka. May salamat po sa bigas, ang sarap ng kanin. Ay walang ulam. Hindi ako nagpaparinig, wala akong tayo pero ang sarap talaga. Kakain ka! Pwede pa pakain sila, kailangan puro kulay. Anong kita yung mga tao, pati sa ulo natin. Yung mga bata pa, sabi ng nanay, kahit ka ng kulay. Hindi ko, ano ko, camping? Kapag matanda ka na, kakain ka na ng gulay. Ha? Di ba? Sasabihin ng doktor gano'n. Tapos, resetahan ka, kahit mahal yung gamot, bibilin mo. Hindi ka magre-reklamo. Tapos sasabihin ng doktor, balik ka sa linggo. Another 400. Yung araw yung follow-up check-up, libre ngayon, hindi na eh. Balik ka sa linggo. Yung mga doktor na, pag wala doktor doon, tatawagan lang yung nung sekretary. Dok, nandito, o pakausap mo sa akin. O, pinili ulit ng gamot na ganito. Hindi ka man nang tinignan eh. Pero ano gagawin mo? Babalik ka sa linggo. Bibili ka ulit ng gamot. Susundin mo ulit yung sinabi. Pag nakita kayo, mga ulit. Gagawin mo. Sa doktor, sa military, ginagawa ng tao yan eh. Pero bakit sa Diyos hindi natin magawa? Bakit sa Diyos? Marami pa tayong tanong. Bakit pag nag-depress yung pastor, marami kang pagdududa. Marami kang reaksyon. Bakit di natitisyon? Bakit di nagagalit? Alam niyo, it's always an honor and privilege to be trusted with the task of preaching the Word of God. Amen. Gabi na po kami nakauwi. Alam mo na eh. Nag-start ang buwan ng PowerPoint. Hindi ko na kinaya, natulog ako, 2:00. Gumising ako 4:00 ng madaling araw. Para tapusin ko yung PowerPoint. Kaya kung makatulog ako rito, bahala kayo na. At
Inihiram ko yung salita nila eh. Kilala niyo si Ben Parker? Si Ben Parker, sabi ni Ben Parker, with great power comes great responsibility. Sino ba si Ben Parker? Tiyo ni Peter Parker. Sino si Peter Parker? Si Spider-Man, fiction na lang yun. With great power comes great responsibility. Let me tell you something. This is a great honor. This is a great privilege. But with a great privilege comes great responsibility. Siya ang kumanda ng preaching. Pareho din lang kay pastor eh. Wala namang overtime pay. Eh yan, what we have here? Minsan lang isang taon, minsan lang. Bakit di na kami makabalik dito eh? But it comes with great responsibility. And as I've said in verse 9, hindi ako nipitahin kaso dito para gulahin kayo. Hindi niya ako binigtaan kung anong sasabihin. Wala siyang invento. Pero alam ko bilang pastor, yung mga problema ng iglesia. Marami po beses nakakapunta ko sa iba-ibang iglesia, kaya mo niya. Alam ko po yung mga problema na yan. There is a very terrible possibility. Ganun din ang problema rito. Kanta tayo, may the Lord find us faithful. Ano naman ta? Pero next Sunday, absent ka. Yun. May the Lord find us faithful. May all those that comes behind us find us faithful. Pero ang example pinapakita mo sa mga young people sa anak mo. Ha? 40 lang masamang pakiramdam, di ka na nag-church. Amen. Sa trabaho, tinitama ka mo, pasok ka pa rin sa trabaho. Yun. Kahit mahirap sumakay, nakasapit ka. Gusto mo nga palitan ng mamang driver kung hindi na po pwede, kung umalis ka na dyan, ako na mag-drive. Kahit grabe ang traffic, walang problema sa'yo. Hindi ka nalilate sa trabaho. 41 yung ano temperature, basag yung ano, thermometer. 41 eh. Hanggang 40 lang ito. Pero pasok sa trabaho, direct yung mata. Ayaw umabsent sa trabaho. Pero sasabihin mo sa anak-anak, sabihin na pasok yung mga church, 37.5 yung lablat ko. Baka makumpulsyon ako. Diba? Nakaka. Natatawa tayo na nakakahiya tayo. Napakapastos natin sa Diyos. Napakababaw ng tingin natin sa Diyos. Ang tingin natin sa Diyos, hindi ka pareho ng trabaho, mas mababa sa trabaho. Pwede mo ipagpalit sa mall, pwede mo ipagpalit sa higaan, pwede mo ipagpalit sa laro, pwede mo ipagpalit kay Pacquiao. Buti na lang nandito kayo. Sarili, ganun din naman ang isuro ko eh. At kung maraming Miss Pacquiao, balato ko pa wala naman. What is the point? Huwag may agwiri sa kuman. Utos ko yan. Utos. 12 puntos to. Una pa lang yan. Ano ang idea rito? Actually, yung literal idea dyan is dying by martyrdom. Mamatay na isang martir. Yung ikay pupupunta ng ulo, ikay babalatan ng buhay. Ikay papatayin yan kay Kristo. But let me serve notice on everyone. If you die because of natural death, not necessarily of martyrdom, if you die because of sickness, if you die because of old age, still the command is for you to be faithful unto death. Be faithful unto death. That's the clear-cut command. Ang sabi po ng Encarta Dictionary, faithful means unwavering in belief. Tapos, consistently trustworthy and loyal, especially to a person, to a promise, or to a duty. In other words, kung sinabi ng Bible, be thou faithful unto death, sinasabi ninyo sa atin to be reliable, to be dependable, to be trustworthy, to be loyal, to be unfailing. God wants us to keep plugging, to stay at it, to don't quit, to be faithful until this life is over. That is not a request. That is a command. Now, I have my own definition.
Harap politiko, makita niyo dyan. Yan yung mismo picture ko, ikaw naman. Mga politiko, pag damo ko sa kama, ang babata na itsura, yan, ang bata ko pa dyan. Ayan. Having the fullness of faith. That's what faithful, I believe that's faithfulness. Kung hindi ka saved, kung meron dito hindi saved, may mga bisita. Hindi ka pwede maging faithful. Kasi ang salitang ugat niya, doon sa faith. Kung wala kang faith, kung hindi kay Jesus Christ yung faith, you can never be faithful to God. So, ito mo ang issue, bakit may mga hindi faithful sa members sa church? Ito kayo hindi saved. Kaya mo munang ligtas ka. Kahit anong gawin sigaw mo dito, at gano'ng mga maubos na tagaktak ng pawis pumatak sa katawan ko, hindi mangyayari sa iyo yung faithfulness. Kasi kailangan may faith. Kailangan safe ka. Kailangan tinunggap mo yung perfectong katubusan dahil walang ibang paraan na para maligtas kundi yung perfectong katubusan ginawa ng ating Panginoong sa Kristo. Kailangan aminin mo na ikaw ay makasalanan. Mga bisita, mga kaibigan, tiyakin mong ligtas ka. Mga kapatid, dahil ligtas ka, tiyakin mong ikay magiging tapat. Ang katapatan po ay fullness of faith. Ito po yung pinakamataas na antas ng pananampalataya. Ito po yung sugdulan, full of faith. Ito po yung buhay na punong-puno ng pagtitiwala, punong-puno ng pananampalataya sa Diyos. Yung Hebrews 11, sabi ba, the heroes of faith. Kasi sa akin, ang tawag ko ron, the faithfuls of God. Yung mga tapat ng Diyos, na mga lingkod ng Diyos, the faithful servants of God. Mga tapat na lingkod ng Diyos. Na kahit atayin, kahit inutusan, ngayon Abraham, hindi alam saan pupunta, sumusunod. May nilagari ng buhay. Pero itinapon sa yungib ng leon. Pero tapat, merong tapat na pananampalataya. May mataas na antas ng pananampalataya. At yun ang nais ng Diyos. Hindi lamang yan dinidiman ng Diyos. Yan ang dinidesire ng Diyos. At yan ang deserve ng Diyos sa atin. Yan ang karapat dapat ibigay sa Diyos. Hindi yung walang kwentang mamumuhay. Hindi yung walang kwentang maglilingkod. Hindi yung walang kwentang magsamba. Hindi yung walang katapatang buhay. Ang Diyos karapat dapat sa ating katapatan. Amen. Yung sabi ng Bible, be holy because I am holy. Sabi ng Bible, be perfect for God is perfect. Wala ka bang nakita na lepa por lepa. Pero yan ang sinasabi sa talatang ito. Be faithful because our God is faithful. We love Him because He first loved us. Therefore, we are expected to be faithful because He is first faithful to us. Hindi ko ito pakiusap. Ito'y utos. Nakikinig? Hello? Amen means, bakit yung yan, you agree to that. Do you have any other opinion? Utos to. Pangalawa. Maganda yung statement ni Wendell Evans. It is a correcting statement. Sabi ni Dr. Wendell Evans, Christianity is not measured in years. It is measured in decades. Ang tunay na Kristyanismo ay hindi sinusukat sa taon. Pinag-uusapan dito dekada. Hindi lang 10 taon, 20 taon. Hindi lang 3 taon, kundi 10, 20. Dekada pinag-uusapan. Ano mo ibig sabihin? Kapatid, salamat sa Panginoon. Kumakanta ka sa choir ngayon. Salamat sa Panginoon, may mga tumutugtog. Sana pakinggan, may ganyan din kami. Salamat sa Panginoon, tumutulong ka sa kusina. Salamat sa Panginoon na marami ang ginagawa sa church. Dapat lang. Dapat ka na maglikod sa Diyos. Pero ito tanong, 10 years from now, naglilingkod ka ba? 10 years from now, kumakanta ka ba sa ba? 10 years from now, natugtog ka pa ba? 10 years from now, tumutulong ka ba sa kusina? 10 years from now, member ka ba ng church? Sabi mo, Pastor, ako po yung soul winner, may mga bisita, salamat sa Panginoon.
Ang ganda nun, maganda yung pastora. Yung nag-inaya, magpapakilala sa bisita. Praise the Lord! Paano yung iba? Pero 10 years from now, ibisita ko ka. Isasurveying ka pa rin ba? Marami akong narinig, sabi nga, Pastor, I have a good standard of Christianity, of holiness in my life. Praise the Lord! Praise the Lord! Dapat lang tayo mayroong paninindigan sa kabanalan. May paninindigan sa ating pag-iimanan ng palataya. But let me ask you once again, how about 10 years from now? Kinasabi ni Evans, it is not measured by years. Ilan taon ka ng member dito? Salamat sa mga member na kasama pa dun sa umpisa. Naka 20 years, naka 20 years, 30 years. Pero iba, 10 years from now, kayo sa mission, bago pa lang. Kayo sa mission, bago pa lang. 10 years from now, onward Christian souls, backward Christian souls. 10 years from now, ano yung ibig ko sabihin po? Alam niyo, dami ko pong kilala. More than 30 years na ako sa ministry. I can say, when I was 13 years old, hindi ko masalvage. Nagulupot ako sa kapo nung okay, third year high school. Hindi ako makatay dyan. Uwi ako, bugwala ko. Pamarkada ko. Pero sa tagal mo ng Kristiyano, kahit nung preaching nung 13 years old ako, tanda ko, preaching namin sa Sikaro, taga Maynila ko. Pero isa ako doon sa nawala. 8 wasted years. Isa ako sa tumali. At marami akong nakita, dating active sa church, dating worker ng church. Nung ako'y napunta dyan sa GMA at nag-visitation, ang dami ko mong encounter na malapit sa simbahan. Ang sinasabi sa akin ganito, ay Brad, wala ka pa dyan, nagigyan na kami dati. Dati. 1970 yan, tumating ako, 1983. So 10 years after, wala na sila. May mga kilala pa nga ako, dating pastor tumigil, hanggang mga hindi na nakapag-pastor Dating, ang tawag yung mga ex-men, ex-members, dating fire, dating worker, dating member. Pero after 10 years, wala na sa church. Alam niyo, malimit yung nawawala. Yung mga hindi nakikinig sa preaching. Yung kanta lang ng kanta. Kaya tapos kumanta, hindi nakikinig sa preaching. Yung mga maingay sa likod. Ito tinanong ko, narinig niyo ba ako? Oo, narinig ko rin kayo. Listen. Yan po ang trahedya. Yan po ang trahedya sa ministry. Yan po ang refleksyon ng karakter ng lipunan at siya rin totoo sa ministry. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, nasa church, nasa mission. Pero after 10 years, marami wala na. After 20 years, marami wala na. After 30 years, mas maraming wala na. Iba sumakabilang buhay na, iba sumakabilang bakod na. Listen! Ma-review tayo niyan. Ako, review ko niyan Hindi ko pwedeng ipagyabang. Kung pag-uusapan yung scoring, wala pa tayong 2 scores, Pastor. Di ba 1 score is equivalent to 20 years? 30 years pa lang tayo 1 point pa lang kami. Wala pa tayong pwedeng ipagyabang. Tinalo ka na, ilang taon ka pa lang, bago ka pa lang. Ano yung pagyayabang? Wala tayong pagyayabang. Huwag tayo magmastang napakalaki na, napakadakila na natin. Pag-usapan natin yan 30 years after now. After today. 10 years from now, yun na lang. It is a correcting statement. Ano po ang nais ng Diyos? No? God puts a high premium on the matter of faithfulness. Mahalaga po sa iyo sa Diyos yan. He says, be thou faithful unto death. Ano po ang condition ng Panginoon sa stewardship according to 1 Corinthians 4.2? Familiar ba kayo? 1 Corinthians 4.2. Ano po yung requirement ng Diyos doon?
Sinabi ba ron ang requirement, kailangan magandang lalaki, magandang babae? Buti na lang, hindi gano'n. Marami disqualified dito. Ay, ang requirement, buti, ang requirement, kailangan mayaman. Ako, disqualified ako. Hindi tayo mayaman eh. Ano ang requirement ng Diyos? Basahin nyo dyan sa 1 Corinthians 4:2. Ano yung requirement ng Diyos sa stewards? Yung may kailangan dynamic, yung may kailangan talented, kailangan ba popular, kailangan ba matalino, kailangan ba ay maraming talentado? Hindi! At salamat sa Diyos mga kapatid ko. Kasi ulitin ko, hindi tayo lahat matalino. Hindi tayo lahat yayaman. Hindi tayo lahat may talento. Hindi tayo lahat magiging popular. Pero ikaw, bata o matanda, bagong mananampalataya o matagal na Kristiyano, lalaki o babae, pastor o miyembro, anuman ang kalagayan mo, kung Kristiyano ka, pwede ka maging tapat. Lahat tayo pwede maging tapat, mga kapatid. That is one of God's great equalizers. Tatlo yan eh. Tatlo yung great equalizers ng Panginoon. Yun, lahat tayo makasalanan. Walang hindi makasalanan. Pangalawa, lahat tayo mamamatay. Pangatlo, lahat tayo pwedeng maging tapat. Hindi lahat naliligtas, pero lahat ng ligtas pwedeng maging tapat. Kayo mga taga-tansa, kayo mga taga-nahin, ay bago wala pa kayo, pwede kayong maging tapat. Pwede kayong matayin. Huwag sana yung mga taga-Las Piñas 31 years, pero kahit 31 years, hindi naging tapat, daig niyo pa sila. Hindi pa din sayang. Kasi sabi ng Bible, may nauna na uhuli. Pero may mga nahuhuli na nauna. Ang pinag-uusapan dyan, hindi yung dami ng talento at taga sa simbahan. Ang pinag-uusapan dyan, katapatan. Pwede ka maging tapat. Pwede tayo maging tapat. Ano yung service na kinokomment ng Diyos? Wala lang yung parable of the talents? Kung saan, binigyan ng 5 talento, 5 talento, isang serba, isa, 2, tapos yung sa 5, dumoble, naging 10, yung 2, naging 4, pero yung isa, ano ginawa ng isa? Binauna sa lupa. At ang sabi niya, naku, masama kasi yung Panginoon magalit eh. Para hindi magalit, hindi malugi, babaong ko sa lupa. Nagalit yung master. Bakit? Binigyan ka ng talento. At sinabi ng Diyos sa'yo, alaguin mo, gamitin mo. At sabi mo, mabagsik ako. Ay, mabagsik pala, ano mo eh. Bakit hindi mo ginawa yung inutos ko sa'yo? So, ano ginawa ko ng Diyos? Dinoble yung sa 5, dinoble rin yung sa 2. At ang sinabi ng Panginoon sa kanya, well done, thou talented servant. Well done, thou dynamic servant. Di ba sabi? Well done, thou rich and educated servant. No! No, sir, no, ma'am. Anong sinabi? Well done, thou good and faithful servant. A servant who is faithful in goodness. Kailan siya naging faithful? Simula nung umalis yung master hanggang nung bumalik yung master. Ilang taong ka ng Kristiyano? Kailan ka naging faithful sa mga mabubuting bagay? Pagpabalik ba ng master? Pagpabalik ba ng Panginoon? Mararamdaman tayong tapat at sasabihin ng Diyos sa atin, well done, thou good and faithful servant. Nakakalungkot na iba eh. Isa lang ang talento, dapat ibaon sa lupa. Pero hindi, anong talento mo? Mag-criticize. Oo, mag-criticize yun ang talento. Naawa ko sa isang pastor eh. Dahil hindi na nasusuporta na maayos, isa lang yung kurbata ng pastor. Ang ginagawa ng pastor, parang medyo may iba-iba yung kurbata niya. Hinabaan niya, iniiksyan na lang. Eh, one time, sumobra yung haba. Habang nagpipreach yung pastor, kahit anong nagpipreaching, doon nakapokus yung member. Nakapag-isip si pastor, ang sagwa, ang haba ng kurbata. Kaya after the service, sabi yung pastor,
Ayun din po nag-request kapag tisod ka, kailangan maging tapat ka eh. Tisod po ako. Sabi na ba, sasama na tisod sa pagpata niyo po? Ang sagwa ko, ang haba, hanggang dito. Ang sagwa ko. Sabi ng pastor, sige. Ano gagawin mo? May kunting po ako, pastor. Nabira kahit sa isang pagpata. Ginawa ng member, ginupit, talagang sinagad pa. Isang pagpata, ginupit. Yung pastor may iyak sabi, okay ka na? Opo, ang pastor akin ang gundeng, bakit isip ako, labas mo, dila mo. Ang haba rin eh. Kung talento mo mamintas, kung talento mo manggulo, kung talento mo maging libadura, ibaon mo lang sa lupa, sumama ka na. Oh, I'm sorry. Hindi para sa iyong ministry. Hindi para dito ang mayabang at nagpapagaling. Ang pinag-uusapan dito, ang kondisyon dito, maging tapat sa Diyos. Tatatapan sa Diyos. Ay, hindi mo madali magpastor. Isa marami magagaling pa sa pastor eh. Ay, yung hirap ng pag-umpisa ng pastor. Naranasan namin bumili ng mga buy one take one polo dun sa Baclaran. Lapit kami sa Baclaran. At ipapahulugan namin dun sa mga pastor. 3 games. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Ay, may isang pastor sa sobrang liit ng suporta. Sana maganda suporta, pastor. Sana maganda suporta. Sa liit ng suporta, nagkasakit yung anak, pastor. At kailangan ng 10,000 sa ospital. Nakakawa yung pastor. Sa parang to ni Robert nagkay, Lord, tulungan niyo po ako. Tapos nakakita siya ng contest sa isang barangay. May contest doon. Sino makapagpapaiyak sa kalabaw? Sino ito po, pastor? Sayang naman eh. So yung ginawa, sinuntok yung kalabaw, sinuntok ang umiyak. Iba tinulang yung kalabaw, sinipa ng kalabaw, siya umiyak. Pagdating, si pastor, ikinilap ng barangay chairman. Si pastor, sumali. Ano ang ginawa ni pastor? Binulungan yung kalabaw. Pagkabulong ni pastor, umiyak yung kalabaw. Umiyak yung kalabaw eh. Sabi, ang nanalo po si pastor. Pero pastor, bago bumigay ang premyo, kailangan sabihin niyo po, ano bang binulong niyo sa kalabaw? Sabi, nakakaya naman po. Ay, hindi namin bibigay ang premyo, 5,000 yan. Anong binulong niyo? Sige na ho. Ano binulong sa kalabaw? Support ako, 200 lang. Naiyak yung kalabaw eh. 200 lang a week. Well, bibigay sa kanya pension niya. Salamat po. Pero kulang pa po, 10,000 kailangan po eh. Nakatuli. Tuliro. Nakakita uli ng bote sa isang barangay. Sino makapagpapataklo sa kalabaw? Sabi niya, sasalihan ko ulit. Maraming ginawa ko, sinuntok siya, tinaktuwa ko, hinabo ng kalabaw, pinalo, hinabo ng kalabaw. Si pastor po ulit, kumikita ng story. Ginawa ni pastor, binulungan yung kalabaw. Hindi pa nagtatagal, tumakbo na yung kalabaw. Sabi, ang nanalo po si pastor, sabi niya, salamat po. Pero bago namin ibigay ang premyo, ano binulong niyo sa kalabaw? Nakakaya naman po, sabi ng pastor eh. Hindi namin ibigay ang premyo. Sige, sabi, ano binulong mo sa kalabaw? Sabi ko, gusto mo magpastor? Tumakbo yung kalabaw eh. Ayaw ko magpastor. Yung nga naman, ang sweldo ko, 200 lang. Kaya siguro dito, iba tumatakbo kalabaw. Ano ba pinag-uusapan dito? Nagsimula sa maliit na sweldo, halos walang sweldo support, halos walang support eh. Pero ang utos sa amin ng Diyos, hindi yung kami ay sumagkala, yung kami ay maging mayaman. Ang utos sa amin maging tapat. May pagkain ba o wala? We know how to abound. We should also learn how to abase. Hindi pera-pera usapan. Ang dapat suportahan ng pastor. Kaya, sino ba may asawa rito? May mga asawa. Isa lang. Ay, nila Israel, magpungan matawad. Taas ang kamay, may asawa. Yung mga lalaki lang may asawa nito. Ayaw kayo mamili ng mga asawa ng babae. May mga asawa, mga babae, gusto ko rin mga babae may asawa, taas ang kamay. Yan. Ayaw mag-usapan natin dito. Maganda to. Ang maganda to kasi sabi ng sabi ng isang pastor,
pastor, kayong mga babae, yung nanay ninyo, ang tawag ng lalaki dyan, mother-in-law. Yung mga tatay nyo, ang tawag ng lalaki dyan, father-in-law. Yung kapatid ng lalaki, ano yan, brother-in-law. Yung kapatid ng babae, ano yan, sister-in-law. Kayo, you are the law. Okay? Kayo ang batas. Ngayon, magsabi, dito misis ko, asang misis ko? Sis, asang sis? Sinabi ni Pastor Tan, kaya naman yan, namatay na lolo mo. Sabi ni Pastor Tan sa'yo, Ani, I am faithful to you 23 hours a day. Faithful ba siya? Oh, ang dami pa yung mangyari sa isang oras eh. Isang may kulang yan eh, di ba? Pag sinabi sa'yo, mga babae, pag sinabi ng asawa mo sa iyo, huwag na naman siya. Sabi ng asawa mo sa'yo, Ani, faithful ako sa'yo 6 days a week. Faithful ba yun? Faithful ba yun? Pag sinabi sa'yo, Honey, faithful ako sa'yo 3 weeks a month. Oh, may binabahay na yan. May kalabuyo na yan. May kulas-isi na yan. Ano hindi natin sabihin? Ito yung katotohanan ito mga kapatid eh. Faithfulness is not 23 hours a day. It is not 6 days a week. It is not even 3 weeks a month. It is 365 days sa normal calendar. 366 days sa pag-leap year. It is 24 hours a day. That is what faithfulness is all about. Ha? Ilang beses na ng church a-absent ka pa? Ilang oras na ng church nagmamadali ka pa? Ilang oras na ng church late ka pa? At ang feeling mo, tapat ka! 10% lang hiningi ng Diyos, buti hindi 20% eh, buti hindi 90% eh. 10% lang, hindi mo ba maibigay? And yet you claim, I am faithful. Listen, rin Panginoon si kumakanta. Pero nawa, higit sa pagkanta, tapat kayo sa Diyos. Hindi ko lang alam eh. Higit sa lahat sa narito, dapat tapat sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng katapatan. Alam ko, gutom na kayo tingin sa akin, di sumanapit. Kasi ito ang katwiran ng Diyos. Brother, Proverbs 25 verse 19. Ito ang katwiran ng Diyos eh. Okay. Matawag kayo ng volunteer. Yung hindi nakikinig. Yan katabi mo, sino yan nasa gitna? Yan yung nasa dulo. Yung nakaping at nakabote na entertainment, pare-pareho pa rin. Ay ka, ikaw nasa gitna. Yung nasa gitna po, yan. Sa kanan mo, yan, halika. Halika na kayo. Ito ka po, okay po, yan. O sino na yung mga tato dyan? Papatuloy ng buhay po ito. Tignan natin kung magiging tapat ang nakamataya. Pero hindi ka saan. Pag-usapan natin. Talentado to eh. Ano mga ministro sa church? Sample. Atugtog ka. Takat-takat. Tapat. Kumakain ka. Pinamating yung talent na. Solvin, ikaw madaming talent. Pero ito talentado. Talentado ako. Di ako nagmumura. Ito ay talentado. Pero hindi tapat. Sa palagay mo, pagtitiwalaan ito? Hindi. Kung ito hindi tapat, tagatugtog, oras ng pagtugtog, wala. Oras ng special number, choir, siya ka naman yung solo, magkakagulo yung choir eh. Sample lang yun ha. Sample lang yun, pero kung totoo, no? Kaya ang Diyos, ano sabi ng Diyos, tama tayo naging mo first, thank you. Ganun lang. Ikaw ang overexposure. 25-19. Basahin niyo may ito ha. Confidence in unfaithful man in time of trouble is what? Like a broken tooth and a foot out of joint. Ang hirap kumain pag meron kang baling ipin. Ang hirap lumakad pag meron kang baling paa. May kausap, ganun daw yung unfaithful man. Hindi
dapat pinagtitiwalaan ng ministry yan. Hindi yan pagtitiwalaan ng Diyos. Kahit talentado yan, kahit pogi yan, kahit maganda yan, kahit maraming pera yan. Kung hindi tapat, hindi dapat pagtiwalaan. Bakit? Iiwanan ka niyan sa gawain. Di ba nung hindi ka talentado, hindi ka talino, pero kung tapat, at lahat wala, pero sila nandiyan pa rin. Nag-uwian na iba, sila nandiyan pa rin. Natisyon na iba dahil overtime na, pero sila hindi natitisyon. Di iba, uwi na, nag-take out pa sila, hindi nakakain, pero nasa church pa rin. Kaya yan ang commendable sa Diyos, mga kapatid. Yan ang commendable sa Diyos. Yung pagiging tapat. At alalahanin yung sinabi ng Bible kay Pablo. Anong sabi ng Bible kay Pablo? Ano sabi niya po sa Pablo? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sino si Apostle Pablo? The Apostle Paul is a faithful man. Faithful to the fight. Faithful to the faith. Faithful to the faith. And faithful to the finish. Faithful to the finish. Kumpara natin kay Dimas. Sino si Dimas? Sabi niya po sa kay Dimas, my fellow laborers, sa Pilimon 1:24. Pero sa 2 Timothy chapter 4 verse number 10, ang sabi niya po sa Paul, for Dimas had forsaken me, having loved this present world. Ano ibig sabihin? For some time, listen, for some time, Demas was faithful to the fight. For some time, brothers and sisters, listen, Demas was faithful to the faith. But Demas was never faithful to the finish. Hindi siya tapat hanggang wakas. Hindi siya tapat hanggang kamatayan. At maraming member ng church, matapat sa umpisa, matapat sa gawain, pero hindi habang buhay at hindi hanggang kamatayan. Ang hinahanap ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos, we must be faithful not only for a time, but to be faithful to the fight, to be faithful to the faith, and to be faithful to the finish. Wala nang tayo maligtas hanggang sa bumalik ang Panginoon o bawian tayo ng buhay. Alam nyo, ito problema. Binibilang natin mga ginawa natin. Ako po'y member ng choir, tama yan. Ako po ay nagsusulwining, tama yan. Ako po ay member ng orkestra, tama po yan. Ako po ay nag-contribute at natulong sa kusina, tama yan. Ako po ay laging nag-church, Sunday school teacher, tama yan. Mga tama yan, maganda yan. Ang tanong ito, alam ng Diyos ang totoo. Sa harapan ng Diyos ang totoo ba yan? Tatlong klase ng tao tayo eh. Bawat isa sa atin, tatlong klase ng tao tayo eh. Ano yung tatlong klase ng tao tayo? Yung pinapakita natin sa ibang tao, yun ang una. Eto ako, tapat ako, ito ako, mabuti ako, ito ako, mga Diyos ako. Yun yung pinapakita natin sa tao eh. Pangalawa, yung tingin sa atin ng tao. Nakita mo ng tao talagang tapat ka. So yung dalawa na yun, pwede magkamali, pwede manloko tayo, pwede magkamali yung tao. Pero yung pangatlo, yun ang totoo eh. Hindi yung tingin mo at sinasabi mo sa sarili mo, hindi yung tingin ng tao sa'yo. Ang importante rito, yung tingin ng Diyos sa'yo. Ano ka ba sa harapan ng Diyos, kapatid ko? Ano ka ba sa harapan ng Diyos, mga mananampalataya? You see, marami na sabi dyan, inangangalandakan yung kanilang ginagawa. Look at Proverbs 20 verse number 6. Proverbs 20 verse number 6. Oh, daw tayo. Nawala ba yan? O Bible po ninyo, sayang naman. Okay, tuloy nyo na sa akin. May Bible study ako, kailangan ng Bible. O yan, gusto may ganap na pala. Proverbs 20 verse number 6. O pakibasa nyo po. May nandiyan pa ba kayo? O, nabasa, sabay slide. Most men will proclaim everyone is goodness, a living man you can find. Most men, karamihan ng mga tao, dinideklara yung kanyang kabutihan, yung kanyang nagawa, yung kanyang katapatan. Pero yung tapat talaga, sino makakala?
Sino ba talaga tapat? Ang Diyos na nakakaalam. Amen. Sa harapan ng Diyos ngayon, sabihin mo, tapat ka. Huwag kang makinig dito. Sige, huwag kang makinig. At sabihin mo sa harapan ng Diyos, tapat ka. Kung ano-ano gawin mo, kung ano-ano unahin mo, makipagkwentuhan ka dyan. At sabihin mo sa harapan ng Diyos ngayon, tapat ka. Dahil lahat na pwede mong sabihin, lahat pwede mong angkinin, but at the end of the day, yung sinasabi ng Diyos, yun ang totoo. Amen. Tapat ba tayo sa harapan ng Diyos, mga kapatid ko? And you know what? Faithfulness is not buy one, take one. Hindi limasin ko. Inabot niyo ba yun yung Texas, limasin ko? Amen. Dapat natin yung Texas, limasin ko. Hindi mo buy one, take one, hindi sale. It's a rare commodity. Walang tapat, hindi hirap. The commodity is scarce. There is a shortage of faithfulness among God's people. Ang daming member, nasaan sila? Ang daming nagpabaptize, ang daming nasa listahan, nasaan na iba? Ang daming may trabaho, nasaan yung envelope, nasaan yung offering? Ang daming may kamag-anak na unsaved, nasaan inanyayahan mo ba? Ang daming ministry, nasaan ang ministry mo? Ang kapal ng Bible, gaano karaming memory verse mo? It's a rare commodity. There's a scarcity, when it comes to faithfulness. Ito pa nakakalungkot, Psalm 12 verse number 1. Psalm 12 verse number 1. Okay lang pa sa konti pa. Ano Psalm 12 verse number 1? Huwag nyo na lang ako pabaligin dito. Basa. Yan po ang problema, yan po nakakalungkot. Marami dating tapat. Nung umpisa tapat, yung pinapalit natin. Pero sabi ng psalmist, Lord, mahawa ko kayo ang dami. Yung dating tapat, tumigil. Yung dating tapat, nadapa. Yung dating tapat, yung supporting, yung tumatalo, yung worker, yung choir member, yung nagsusuporta sa gawain. Yung dating tapat, tumigil. Yan po nakakalungkot. Nakakalungkot yung posibilidad na ikaw yun, hindi yung katabi mo. Nanantigito ngayon yun. May gawain na tumigil. May attendance na nagbago. May pagkakaloob na nagkulang. Alam niyo ba yung unang churches, ito mahababa ako dito, bibilisan ko lang. The suffering ng ating mga ninuno, bibilisan ko. Yung suffering ng ating mga ninuno. Pag pinag-usapan ng katapatan, naalala ko si Mateo. Si Mateo po ay pinatay sa pamagitan ng tabak na espada. Pero namatay siyang tapat hanggang kamatayan. Naalala ko si Mark. Namatay siya sa Alexandria. Tinali yung kanyang kamay at ang kanyang paa at pinakalatkat sa kabayo. At yung kanyang ulo ay tumalbog-talbog sa batu-batong kalye hanggang sumampulat yung kanyang utak. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya nagrekat na kanyang pananampalataya. Siya ay tapat hanggang kamatayan. Naalala ko po si Lucas. Siya po ay binigti sa olive tree sa Greece. Kung saan habang nakabigti siya, nag-preach siya ng gospel, nag-preach siya ng word of God. He was faithful unto that. Naalala ko po si Apostle John. Na according to records, unang nilagay siya sa bumubulong langis. Pero hindi siya namatay. At kahit na sunog na siya, preach pa rin siya ng preach. Kaya ginawa nila, pinatapon nila sa Patmos. Bakit pinatapon nila sa island ng Patmos? Natuklasan nila ang tanging paraan para mapigilan si Juan na mag-preach sa tao, ilagay sa lugar na walang tao. Dahil habang may tao, kahit sunog siya, kahit may sakit siya, nag-preach si Apostle John. Hindi na kailangan gawin sa atin yan. Umulan na ng konti, hindi ka na nag-visitation. Wala ka ng pera. Naubos na kakaload mo. Kakalaro mo ng Mobile Legend.
Hindi na kailangan ipakabong ka pa sa Isle of Patmos. Hindi ka lang nakamayan ni Pastor. Nagutom ka lang sa anniversary. Tinamaan ka lang sa preaching. Hindi ka nabigyan ng certificate. Ayoko nang mag-church. Tinatapon sa lugar na walang tao dahil hindi mapigilan. Yun lang ang paraan. Pero ang Panginoon may mission pa sa kanya. Sinulat niya itong Book of Revelation. Naalala ko, si Peter, ipapako siya, sabi na, hindi ako karapat dapat itulad sa Panginoon. Kaya ginawa, pinako siya ng patiwarin. He was faithful unto that. Kung hindi ko kapatid niyang si Andrew, pinako ng patiwarin. Yung unang-unang martir, aside from John the Baptist, ay, si James, na pinupunta ng ulo sa Jerusalem. Mababasa niyo po sa Acts chapter number 12 yan. He was faithful unto that. Pinakamaganda si Bartolome. Si Nathaniel, na habang nakabiti na parang baka, pinapalatan ng buhay. Tinatapas bilang yung balat niya. Sakat sa mundo. Sa sobrang sakit, hindi himatay. Pero pag nanauli yung kanyang bulirat, nagpipreach dun sa mga nag-uusig sa kanya. Hanggang sa lubusan siya mamatay. Halos mabalatan siya ng buong katawan. He was faithful unto that. Si Thomas, diba daughter yan? Nagpunta sa East Indies, sinaksak siya hanggang mamatay. Alam natin na dati siya ay doubter. Dati siya ay unfaithful. Pero siya ay nakabangon. Siya ay nakapag-umpisa uli. Mga kapatid, alam ko yung posibilidad na the past 31 years, actually the past 2018, marami sa atin hindi tapat. Na kung hindi ka naging tapat last year, you can start anew today. Pwede ka mag-umpisa. Si Thomas nakapag-umpisa ulit. Nag-umpisa siya na may pagduduna, hindi tapat. Pero bumangon siya, nag-umpisa siya ulit. And he was faithful unto that. Tapat hanggang kamatayan. Mga kapatid, pagod na ako eh. Pero ito, huwag nyo isipin talo. Halunan pala kasi isa ng Kristiyano. Yung meron ko ba ano? Basta meron akong rain of blood. May mga drawing talaga. 12 feet. Yung bunan. Kaya. Huwag nyo isipin panahon dito na natalo sila. Talo pala, no? Umaawit sila mga kapatid. Nagpupuri sila sa Diyos. Hindi po talunan mga ninuno natin. Nagdarasal yan, nagpipreach ng gospel. Kahit na sila yung pinapatay. Hindi po talunan yan. Mga matagumpay mo yan. At alam nyo mga kapatid? Yan ang klase ng Kristyanismo na kinatatakutan ng dyablo. Hindi takot ang dyablo sa magaling ng kumanta. Hindi takot ang dyablo na nakaupo ka dyan. Hindi takot ang dyablo na ikaw ay mayroon pagtulong na konti sa simbahan. Hindi takot ang dyablo na ikaw ay nag-ooperate. Takot ang dyablo na anumang gawin sa'yo, hindi ka umaayaw. Ikaw ay nagpapatuloy sa gawain ng Diyos. Yan ang klase ng Kristyanismo na kinakatakutan ng dyablo. Yung mas pinag-uusip mo, mas naninindigan, Pastor. Mas may sakit, mamamatay na, naglilingkod pa. Amen. Mas mahirap yung buhay. Pero kaya ng mga taga-Macedonia, despite that they are in great affliction and deep poverty, sila pa nagpupumilit mag-offering. Amen. Tapat hanggang kamatayan. And shame on you. Alam niyo ba ang tanging kailangan nilang gawin para di sila mamatay? All they have to do was to compromise. Yung sabihin nila, Lord, ipagkakailangan kita sa harapan nila. Pero Lord, alam mo puso ko. Lord, minsan lang naman ito eh. Lord, mas magagamit mo ako ng buhay. All they have to do was do those things, say those things, in order for them to survive. Alam nila yun eh. Pero hindi nila ginawa yun. Yung sinasabi na iba, kahit mo sa bahay, pwede ako mag-church. Pwede ako sumambe.
Ang mahalaga yung puso mo kahit hindi mo tama pinagkaloob mo. All they have to do was compromise. Pero alam niyo, hindi nila ginawa. You know why? Mas gusto nilang mamatay na malinis. Kesa mabuhay ng konti dagdagan na nagtatraidor at pinagkakailan pa ng ating Panginoon. Maraming Kristiyano ngayon. Napaka-komportable natin. Tama Kristiyano ng araw, patago magsamba. Sa mga libingan, walang ventilador na ganyan. Nakatapat tayo, nag-iikapo ka ba, pambayad sa oriente. Nakaupo ng ganyan. Conveniente. Walang panahon ng Kristyanismo na kasing dami ng pribileyo. Meron, katulad natin, may sarili kang Bible. Ay, sa cellphone niya may Bible na eh. Pero ito yung klase ng henerasyon ng Kristiyano na napakawalang kwenta. Hindi lahat. Pero maraming ganoon, walang kwenta. Sinisermonan na pero hindi pa nakikinig. Siya na nga yun, pero iba-iba pang ginagawa. At patatapos ang service, overtime na nga, lalabas, walang nangyari. Go forward kapag babawan lang. Guilty nga, hindi makapagtaas ng kamay eh. Guilty nga, dapat lumabas siya doon, hindi pa lumalapit, nakikipagpatintero pa doon eh. Ito yung klase ng Kristyanismo na pwedeng magsisigaw ako ng ganito, may sound system, pwedeng magsisigaw at conveniente kayo dyan. Hindi tayo naiinitan. Pero ito yung klase ng Kristyanismo na napaka-indifferent sa kalooban ng Diyos. Pag ikaw mo, hindi ka maghihirap, hindi ka mamamatay. Pag national meeting ka, hindi ka pag-uusigin. Pag sumamba ka sa Diyos, hindi mo ikamamatayan. Walang pupuputan ng ulo dahil sa pagsamba. Walang ganon. Nung araw may ganon. Sa China may ganon. Sa Korea may ganon. Alam niyo, pag binato ng South Korea Bible sa kabila ng North Korea, pag may isang lalaki dinungkot yun, siya at buong pamilya niya, ipa-firing squad sa North Korea. Bible, meron ka hindi mo pinapasa. Yung lumuhod ka lang, at nagdasal, pag umusigin ka, papatay ka rin ha. Dito, kahit magpatira ka, walang aaway sa'yo eh. Pero hindi mo magawang manalangin sa'yo. Nasa Tennessee, hindi ako makapagbigay ng tax, bawal na eh. Kasi nga po, nagpunta kami, hindi ka pwede basta kumatok ng bahay doon eh. Dito, kahit lahat ng bahay katutin mo, pwede! Pero ilang bahay na ba binahagi ng mga Ebanghelyo? Ano nangyari? Nasaan na yung ganitong klase ng mga Kristiyano, mga kapatid? Where is this crowd now? Where the crowd that has conviction and decide to be faithful unto them. At tayo na sabi ni Isaiah, he lamented as he looked at Israel. Sabi sa Isaiah, chapter 1, verse 21, how is the faithful city become an harlot? It was full of judgment and righteousness lodged in it, but now, murderers. Ano nangyari sa church? Ano nangyari sa mga Baptist? Where is the crowd now? They said God never intended for us to fall by the wayside or way. Iba, hindi nagbabago eh. Kaso mali. May pagbabago, mali. Iba, hindi rin nagbago. Eh, ano pa rin? Hindi pa rin tapat, hindi pa rin maayos. And to close, there will be a crown. There will be a crown. Sabi ng teksto natin, sabi doon, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Sabi ng Proverbs 28, verse 20, a faithful man shall abound in blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ang sabi ng Lucas 29 hanggang 30, sabi ng Panginoon, verily I say unto you, sa Tagalogin ko pilit, walang tao na iniwan ng kanyang pamilya, magulang, o mga kapatid, o asawa, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, na hindi tatanggap ng manifold, ng sagana sa buhay nito, at maging sa darating na buhay. At ang sabi ng Revelation 22:12,
Sabi ng Panginoong Yesu Cristo, I have an announcement. I have a special announcement, mga kapatid. Malapit na ako magtapos. Let me say, may special announcement ako. Jesus Christ is coming again. Jesus Christ is coming soon. At ang sabi niya, I have my reward with me. Mga kapatid, ang sarap maglingkod sa Diyos, nagpapakanta ka. God has His reward. Kapatid, nandiyan ka. Habang iba nakaupo lang dyan, ikaw nakikisip kong Diyos sa program. You will have your reward. Wala hong, we cannot outgive God. Wala hong paglilingkod sa Diyos na hindi kakantimpalaan ng Panginoon. At walang katapatan na masasayang. Your labor is not in vain in the Lord. Last illustration. Olympics. Saan ba yun? Olympics. 19. Tagal na wala eh. Olympics. 1968 Olympics. At 2 taon ko lang pala ko niya. Naganap sa Mexico City. Marathon event. Ang favorite si Mamo Wolde ng Ethiopia. At gaya na inasahan, siya ang nanalo sa contest. Siya ang first place, siya ang gold medalist. Alam niyo ang pinag-usapan? Si Stephen Aquari, taga-Tanzania. Ano si Stephen Aquari? Sa umpisa pa lang ng takbuhan, mga kapatid, nadulas siya, dadapa siya, at severely injured siya. Severely injured. And yet, sa kabila ng injury niya, tuloy lang siya, iika-ika. Grimacing in pain, nagpapawi sa hirap. Hirap na hirap, walang plastic, walang pakitang tao. Seryoso! Nung una niloloko ng mga tao, ano ba yan? Kahit Tanzan, hindi naman nanalo yan eh. Kaya nakita nila si Stephen Aquari, seryoso! Hindi nagbibiro! Pawis na pawis! Hirap na hirap! And eventually, yung mga tao na nanloloko sa kanya, nakita yung seriousness niya. You know what they did? They started clapping. They started cheering him. Until he reached the finish line. Kulerat sa mga kulerat! Pero sa dyaryo siya lamang kinabukasan. Ininterview siya ng mga reporter. Bakit tinapos ko pa rin kahit hindi ka naman nanalo kahit Tanzan? Hirap na hirap ko maintindihan naman yan na ibang tao nag-discussion eh. Discussion eh. Ang ganda ng sagot niya, Pastor. Pastor, ano? Inisa? Sabi niya, my country did not send me to Mexico City to start the race. They sent me to finish the race. Amen. Hindi ka niligtas ng Diyos para mag-umpisa lang. Hindi ka niligtas ng Diyos para 5 taon lang, 6 taon, 31 years. Hindi yan! Habang buhay ka pa, hanggang hindi bumabalik ang Panginoon, you are expected, God save you, not just to start the race, but to finish the race. Tapusin ang laban. Let us finish our course. Let us be faithful to the faith, to the fight, and to the finish. There's no greater ambition than that. There's no greater ambition than that. And by God's grace, with His help, if you're going to ask me, I intend to be faithful to God. I intend to be reliable, trustworthy, and consistent. Habang ako ay nabubuhay. And I honestly believe I cannot do that on my own. But by God's grace, I want to be faithful unto them. There is no greater ambition than that. To be faithful to God, mga kapatid. Habang tayo namumuhay hanggang kamatayan. Sa Panginoon po, patuloy tayo.